Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Super majority ng manggagawa, hindi makikinabang sa 85 pesos na aumento sa sahod sa NCR. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Makasaysayan ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, ang ipatutupad na pinakamalaking wage increase rito sa Metro Manila. Ito ang 85 pesos dagdag sahod sa mga manggagawa na hatiin sa dalawang tranche, kung sa 60 pesos para ngayong Hulyo at 25 pesos naman para sa Enero sa susunod na taon. Pero sa panig ng mga employer, bagaman naintindihan na ito ay para sa mga manggagawa, inaalman nito ang ipinatupad na wage hike. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi tamang ginamit ang pamantay ng tripartite board sa pag-compute ng wage hike. Kaya lang kami nag-object, hindi normal yung sitwasyon ngayon eh. Alam mo naman, tumama yung inflation na 6.8, di ba? Opo. O, tapos ngayon, mataas pa rin yung inflation. I-average mo yun, di mataas yung lalabas. Eh, kung matatapos na yung gera at bababa na ang fuel, ano? Bababa yung inflation, dapat sama i-consider yun. Dagdag ng ECOP, hindi rin lahat ng manggagawa ay mabebenepisyo ng aumento sa sahod. Gayong 84% ng mga manggagawa ay nasa informal sector at sakop lamang ng dagdag sahod ang 16% ng mga nasa formal sector. Kung susuriin pa ang lagay ng mga negosyo sa Metro Manila, 90% sa mga ito ay mga micro at 8% ang small enterprises na hindi man kakayanin ng pamamahagi ng aumento. Babala ng ECOP, baka umantong lang ito sa mas lalong pagtaas ng presyo ng produkto o mapilita magsara ang mga negosyo. Idadagdag mo sa presyo ng tindaway, di ba? Kung kaya ng merkado, kung hindi na kaya bilhin, magbawas ka ng tao. Ayun, yun lang ang Kung problema. hindi naman kaya na rin magbawas, masyado na mahirap, magsara ka. Ganun na nangyayari. Kaya ang suwestyon ng ECOP, ayusin dapat muna ang lagay ng ekonomiya, gaya ng pagbaba ng inflation at makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ganito rin ang sentimiento ng Philippine Chamber of Commerce and Industry kasabay ng pagtiyak ng kanilang pagtalima sa naturang wage order. Sa isang pahayag, sinabi nito na kapag hindi tumugma ang dagdag sahod sa productivity ng bansa, ay magdudulot lamang ito ng mas mataas sa presyo ng mga produkto, paghina ng kompetisyon at pagkawala ng mga investment. Samantala ayon naman sa DOLE, maaari mag-file ng exception ng mga may-ari ng negosyo na may 15 empleyado pababa o mga kabilang sa siling ng 3 milyong piso at pababa na kapital. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP-CIDG nakahanda na sa posibleng pagsisilbi ng warrant kay Senator Marcoleta. Handa na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta, sakaling maglabas ang Sandigan Bayan. Ayon sa PNP, may mga protocol na sila para sa posibleng pag-aresto sa senador. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Co, na kung nasa loob ng Senado si Marcoleta sa oras na mailabas ang warrant, makikipag-ugnayan muna ang mga awtoridad sa pamunuan ng Senado bago ito ipatupad. Nauna nang naghain ng kasong plunder ang Office of the Ombudsman laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Campaign Expenditures noong 2025 senatorial elections. Kapag naaresto, dadalhin si Marcoleta sa Camp Crame para sa booking procedures tulad ng fingerprinting, medical examination, at pagkuha ng mugshots. Pagkatapos nito, ihaharap siya sa Sandigan Bayan para sa return of the warrant. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition.